Magandang araw sa lahat. Ang ating aralin sa linggong ito ay patungkol sa supply at ang mga salik nito. Bago tayo magsimula, muli ipapaalala ko na ang ating deadline para sa ating proyekto na alkansya ay sa December 11. At hinihilingan ko na maghanda tayo ng isang buong papel para sa ating sagutang papel na gagamitin sa gawain na ito. Sa panimula, tungkulin ng bahay kalakal or business firms o sektor ng produksyon na lumikha ng mga kalakal. Ito ay upang sumigla o patuloy na magkaroon ng mga produkto at serbisyo na tatangkilikin ng bawat mamamayan sa iba't ibang sektor ng mga lipunan at makalikha ng tinatawag na sumigla ang ating tinatawag na economic cycle. Sa plano ng produksyon, may itakda ng bahay kalakal ang uri at dami ng produkto na dapat likhain ayon sa mga pangangailangan nito. Ano ba ang supply? Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto, mga serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ibig sabihin na ang mga magsasaka, taglika ng mga produkto, mga factory, at mga iba't ibang serbisyo ay may handa o nais nilang ibentang serbisyo o produkto sa may iba't ibang halaga o presyo. Mas naiisin ng mga negosyante o mga entrepreneur na ang kanilang kalakal o serbisyo ay mas maibenta nila ng mas mahalaga. Dahil ito ay pumapasok sa tinatawag na profit-driven market na kung saan lumilika ng kita ang mga producers. Kung mataas ang presyo, mas marami ang magsusupply nito. Ano-ano ang mga salik na maaring magpabago sa dami ng isusupply ng mga producers? Ang unang-una at ang primary factor ay ang presyo. Ang ikalawa ay yung mga di-presyo or non-priced factor. Katulad ng pagbabago ng teknolohiya, pagbabago ng halaga ng produksyon, pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda, pagbabago sa presyo ng mga kaugnay na produkto at inaasahan ng mga negosyante. Isa-isahin nating talakayin ito sa susunod na slide. Una ay ang pagbabago ng teknolohiya. Kung dati-rati manual ang paraan ng paglikha ng mga serbisyo at produkto katulad na nakikita natin sa larawan, maaari na itong gumamit ng mga teknolohiya katulad ng traktoran sa paggawa ng serbisyo. Katulad na yan ay paglikha ng rail tracks. Ibig sabihin nito, mas mapabilis ang paglikha o paggamit ng serbisyo. Makakadagdag ito ng presyo ng produkto dahil kailangang bumili ng mga equipment para sa paglikha o mapapadaliin ang paggawa ng kanilang mga produkto at serbisyo. Isa ring halimbawa ay ang apple picker. Kung papansinin natin sa larawan, manual na pinupulot o pinipitas ng mga tao, manggagawa ang mga mansanas. Subalit kung gagamit ng teknolohiya, mas mapapabilis ang pagpulot o pag-harvest ng mga mansanas. Mas mapabilis din ang pagsali nito mula sa farm patungo sa mga pamilihan. Ang pagbabago ng teknolohiya mula sa simple hanggang sa paggamit ng teknolohiya, mataas na teknolohiya, ay maaaring magdagdag sa halaga ng ating mga produkto. Ang ikalawa ay ang pagbabago sa halaga ng produksyon. Ibig sabihin, ang mga elemento o mga sangkap o mga bahagi sa paggawa ng isang produkto, pag tumaas ang presyo nito, ay maaari ring tumaas ang panguling presyo ng produkto. Halimbawa, kung
Ang lahat ng produkto o lahat ng sangkap sa paggawa ng bag na katulad ng sa larawan ay halimbawa 10 piso lahat. Ang halaga ng produkto kasama ang profit ay magiging 70 pesos lang. Dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6 may 6 na sangkap plus ang profit or ang kita ng mga manggagawa o kita ng producer ay idadagdag, ito ay magiging 70 pesos lang. Pero kung tumaas ang bawat presyo ng sangkap na ito ng halimbawa ng 2 piso, higit sa 70 pesos ang babayaran natin kasi tumaas ang mga sangkap nito. Ikatlo ay ang pagbabago sa bilang ng nagtitinda. Kung iisa lang ang nagtitinda, malamang lahat ng mamimili ay doon sila pupunta. Mapipilitan o kayang manipulahin ng tindahan ang kanyang presyo dahil siya lang ang nagtitinda nito. Pwede niyang taasan kasi walang magagawa ang mga mamimili kasi siya lang ang may tindahan. Subalit, kung may iba't ibang tindahan, may iba-iba, mas marami ang nagtitinda ng isang partikular na produkto, maaari na makapamili ang mga bumibili kung saan sila maaring makapili ng mas murang produkto o ayon sa kanilang mga budget. Katulad na nakikita natin sa larawan, nagbibigay sila ng option kung saan sila pwedeng bumili. Dahil dito, mapipilitan ang mga store owners o mga entrepreneurs na magkaroon ng kompetisyon sa pababaan ng presyo ng mga produkto o at kanilang mga serbisyo. Kasunod nito ay ang pagbabago sa presyo ng mga kaugnay na produkto. Halimbawa, ang larawan na makikita natin ay bigas. Merong halagang 42, 44, 45, 55 hanggang 80 sa dulo. So, ibig sabihin, kung ang isang nagtitinda ay may iba pang halaga, meron siyang binibentang sa halagang 38, 39, 40, 41 halaga ng bigas, maaari bumili ang mga mamimili sa tindahan na mas may mababang presyo ng produkto. Ito ay nagpapakita na ang katangian ng presyo ay nagiging hudyat para bumili o lumipat ng tindahan o ng produkto ang mga mamimili mula sa isa patungo sa isa pang nagtitinda. Ibig sabihin, ito ay magdudulot ng kompetisyon na pababaan ang presyo upang mabenta ang kanilang mga produkto. Panghuli naman ay ang mga inaasahan ng mga negosyante. Ito ay maari tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng utang na bansa, pangkalahatang kalagayan ng pinansyal pananalapi ng bansa, o mga krisis na parating at iba't iba pang mga factors na maaring magkaroon ng epekto sa paglikha ng kanilang mga produkto. Katulad ng makikita natin sa screen, ang confidence ay maaring magdulot ng pagtaas ng mga asset prices. Kung nakikita natin na maganda ang kinabukasan ng ating ekonomiya, maaring magkakaroon ito ng sigla sa paglikha ng mga produkto na in turn magkakaroon ng higher spending dahil alam natin na magkakaroon tayo ng mas malaking sahod, maraming trabaho, maraming pagkakakitaan, magkakalika ng higher rate ng consumption or higher spending na magdudulot din ito ng higher growth. Kung patuloy na tumataas ang ekonomiya, patuloy na rin magkakaroon ng confidence ang mga mamayan sa paglikha at pagbili ng produkto. Ito ay maglilikha ng patuloy na pagunlad ng ekonomiya. Sa pagtalakay ng mga katangian ng mga
supply o mga salik na nagbabago ng supply, hindi natin maalis na talakayin muli ang batas ng supply. Pag sinabi nating batas ng supply, ang mataas ang supply ng kalakal kung mataas ang presyo nito. Dahil mas gusto ng mga negosyante na mas mataas ang presyo para mas malaki ang kitain nila. Subalit, pag bumababa naman ang presyo nito, maaari nilang babaan ang kanilang lilikaing produkto. Ito ay ayon sa batas ng supply. At kung ang lahat ng mga salik ay mananatiling pareho o tinatawag nating ceteris paribus. Pagmasdan ang ating supply schedule. Makikita natin sa talahanayan na ito na merong supply ng candy, supply schedule ng candy. Ang candy ay maaaring may iba-ibang presyo sa isang partikular na kalagayan. Merong piso, 2, 3, 4, at 5 pisong halaga. At ang mga isusupply ng mga entrepreneur o mga producer sa halagang 5 ay 50, sa halagang 4, 40 na piraso, sa halagang 3 piso, 13 na piraso, at so on and so forth. So pinapakita rito na habang tumataas ang presyo ng isang partikular na produkto, tumataas din ang quantity supplied nito sa pamilihan. Isalin natin ang supply schedule sa supply curve. Sa hanay na ito, makita natin ang presyo mula 0, 1, 2, 3, 4, 5, at sa paigang linya naman ay ang sa quantity supplied mula sa 0, 10, 20, 30, 40, and 50. Pinapakita ng supply curve na habang tumataas ang presyo, tumadami ang supplied o quantity supplied. Paano gumagalaw ang supply curve? Ang pagtaas ng supply ay nakakadulot ng paglipat ng kurba sa kanan. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng sudden change sa presyo, magkakaroon din ng sudden change sa quantity supplied. Ibig sabihin, ang kurba ay lilipat pa kanan. Maaari naman ang paglipat ng kurba ng supply sa kanan kung nagbago ang salik ng mga presyo nito at nagdulot ng pagtaas ng supply. Kapag naman ang kurba ay pumunta sa kaliwa, ibig sabihin ito ay ang pagbaba ng supply. Nangyayari ito ang paglipat ng supply sa kaliwa kung nagbago ang salik ng presyo. Nagbago ang presyo nito, mas bumaba, kaya nagdulot ito ng pagbaba ng supply. Pagmasdan natin ang mga larawan sa screen. Sa unang kurba, makikita natin na ito ay lumipat patungo kanan. Yung supply 1 na nakakulay pula at supply 2 na kulay dilaw. Makikita natin na dumami mula sa 10, lumipat ito patungo sa 20. Nadagdagan ang supply, ibig sabihin, maaring nagbago ang presyo nito, pataas na presyo nito. Subalit, kung ang presyo naman ay bumaba, makikita natin sa susunod na linya, sa susunod na supply curve, yung S1 na kulay pula ay pumunta sa kaliwa, naging S2. Pinapakita nito na ang supply ay bumaba dahil nagkaroon ng pagbabago ng presyo. Upang matukoy ang tiyak na pagbabago ng quantity supplied versus sa presyo, gagamit tayo ng tinatawag na supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at ng quantity supplied. Maaari itong ipakita sa equation na makikita natin. QS is equal to F multiplied by price.
Ang QS or quantity supplied ay tumatayong dependent variable. At ang presyo or P naman ang nagiging independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang quantity supplied sa pagbabago ng presyo. Ang pagbabago ng presyo ay nagiging sudyat sa dami ng handa at kayang ipagpili ng producer. Muli, tignan natin ang supply function. Ang QS o quantity supplied ang tumatayong dependent variables at ang presyo naman ay tumatayong independent variables. Ang presyo ay nagbabago sa dami ng handa kaya ipagbili ng mga producers. Isa pang paraan ng pagpapakita ng supply function ay ang equation sa baba. QS is equal to C plus BP. Yung F kanina ay hinati natin muli sa ganitong equation. C plus BP. Kanina nakita natin is QS is equal to F multiplied by P. So yung F doon ay pinilatan na natin, ginawa na nating C plus B. Kung saan ang QS ay dami ng supply, P naman ang presyo, C ay intercept. Ibig sabihin ang bilang ng quantity supply kung ang presyo ay 0. At ang D ay ang slope or average quantity supplied over average price. Tayo'y mag-compute. Gamit ang equation, QS is equal to intercept plus slope multiplied by P. Ang data na ating gagamitin ay ang data na ginamit natin, nakita natin sa supply schedule. Let us transpose the equation. QS is equal to 0 plus 10P. 0 plus 10P multiplied by 1 is equal to 10 plus 0 is 10. Katulad din na makikita natin sa sunod na equation, 0 plus 10 multiplied by 5 magiging 50. 0 plus 50 ay 50 piraso. Sa realidad, paano makakadugon ang tao, ang ekonomiya sa pagbabago ng presyo at supply? Ang tanong, paano tayo magkakaroon ng matalinong pagpapasya sa pagtugon ng pagbabago ng supply? Una, dapat bigyan pansin ng mga producer sa mabisang produksyon upang hindi makadagdag ang gasto sa pagbuo ng produkto. Ibig sabihin, maghanap ng mga alternatibo na mas mura, subalit parehas na kalidad ng mga sangkap ng mga produkto upang bumaba ang presyo nito. Gumamit din ng mas epektibong proseso sa paglikha ng mga produkto para mabawasan ang presyo nito. Ikalawa, pagtuunan ng masusing pag-aaral bago pumasok sa isang negosyo. Kung ikaw ay nagnanais na maging isang entrepreneur, pag-aralan mo muna mabuti ang papasukan mong negosyo para hindi masayang ang oras at ang iyong kapital. Ikatatlo ay magplano sa inasaang natural na kalamidad. Dahil ang Pilipinas ay na malapit sa isang bagyuhing lokasyon, malindol at maaaring daanan ng iba't ibang kalamidad, ang pagplano kung paano natin maiiwasan ang mga ito. Magkaroon tayo ng mga alternative plans o mga paraan para maiwasan ang mga karagdagang gastusin na lilikain ng mga di inaasahang kalamidad. Pang-apat, bigyan pansin ang kapakanan ng mga consumer, lalo na ang mga mahihirap. Sa bahaging ito, kumuha tayo ng isang buong papel. Sa papel na ito, sisulat natin ang ating sagot. Copy and answer. Gawain 2.6. I-graph mo. Ilipat sa graph ang mga punto na makikita sa supply schedule sa kaliwa upang bumuo ng supply curve. Pagmasdan ang supply schedule. Sa unang column, makikita natin na ang mga halaga
mula 10, 15, 20, 25 hanggang 30. Makita natin sa sunod na column naman ang quantity supplied mula 50 hanggang 250. Ilipat natin ito sa isang graph. Siguraduhin na meron tayong tamang pag-label, magkaroon ng tamang labeling sa bawat punto upang makatiyak na maayos ang ating gagawing gawain. Pagkatapos nating i-graph ang naunang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang quantity supplied sa presyong 30 pesos? Ikalawang tanong, ano ang nangyari sa quantity supplied nang bumaba ang presyo sa halagang 10 piso? Maaring ipaliwanag. Ikatlo, paano inilalarawan ng supply curve ang batas ng supply? Muli, sagutin ang mga paprosesong tanong. Ano ang quantity supplied sa presyong halagang 30 pesos? Ikalawa, ano ang nangyari sa quantity supplied nang bumaba ang presyo sa 10 piso? Ipaliwanag. Paano inilalarawan ng supply curve ang batas ng supply? Sa bahaging ito, ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating video lesson. At muli, lagi nating tandaan, a thankful heart is a happy heart. Maraming salamat.